Isang mapagpalang gabi pong muli sa ating lahat, mga minamahal po naming taga-subaybay at taga-pakinig. So ngayong gabi ay tayo po muling mag-aaral ng salita ng Diyos at muli ay atin pong ituloy yung ating pong pinag-aaralan. So about prayer. Kaya mga minamahal ay kayo po ay patuloy na sumubaybay lamang at upang inyong maunawaan yung ating pag-aaralan. So ngayong gabi ay tayo po muna ay magbabasa uli ng text. At ating basahin yung ating po uling text na kinuha dahil dito po lagi tayo mag-dwell ng ating pong pag-aaralan. Sabi po ng talata sa Acts chapter 1 verse 8 and 14. Sabi po ng talata, "Datapwat tatanggapin ninyo ang kapangyarihan pagdating sa inyo ng Espiritu Santo. At kayo magiging mga saksi ko sa Jerusalem at sa buong Judea at Samaria at hanggang sa kahuli-hulihang hangganan ng lupa." Verse 14, "Ang lahat ng mga ito ay nagsipanatiling matibay na nagkakaisa sa pananalangin, nakasama ang mga babae at si Maria na ina ni Jesus, pati ng mga kapatid niya." So, tayo po muna yung manalangin, tayo po yung pumikit. Aming Diyos, salamat po muli sa pribilehyo na kami po ay muling mag-aaral ng inyong pong salita. Tawad po sa inyong pong mansumpungang kasalanan na hindi po maganda, Panginoon Diyos, sa inyong pong harapan. Kami po, Panginoong Jesus, ay nagpapalinis sa pamamagitan po ng inyong banal na dugo at nawa po, Panginoon Diyos, ay kami po inyong aring ganap. Pagpalain niyo din po, Panginoon Diyos, ng aming usapan. Panginoon Diyos, nawa amin pong dalangin na kami po inyong samahan. Paunawan niyo po, Panginoon Diyos, sa bawat makikinig ang inyong mga banal na salita na inyo pong ipinaalam, Panginoon Diyos, sa amin. Tulungan niyo din po ako, Panginoon Diyos, sa pagsasalita. Nawa po, Panginoon, ay inyo pong bigyan ako ng mayamang karunungan upang maipahayag ang inyo pong mga salita, Panginoon Diyos. Nawa, Panginoon, kayo po ang magsalita ngayong gabi. At ako po na inyong abang lingkod ay inyo pong gamitin kasangkapan upang ang inyong pong mayamang biyaya ay makita at marinig, Panginoon Diyos, ng bawat makikinig. Salamat po, O Diyos. Ang lahat po nito ay aming pong samot dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. So ngayong gabi po ay tayo po muling mag-aaral ng salita po ng Panginoon. At last na po natin pag-aaralan, ito pong prayer. Yung ating pinag-aaralan nung nakaraang gabi ay nung nakaraang Monday, Thursday, ay yun pong enable you. So prayer, enable you. Mga minamahal, pagka tayo po ay mapanalanginin, sabi nga ng talata ng verse 1, sabi po, "But ye shall receive power." So pag meron tayo pong kakayanan na kumbaga po ay kapangyarihan ng Santong Espiritu, pag tayo po ipuspos ng Banal na Espiritu, mga minamahal, doon po tayo na nagkakaroon ng kapangyarihan at tayo po ay nagkakaroon ng ableness sa pagsunod sa Diyos, mga minamahal. At yung pong ableness na yun, yung gumagawa sa atin at nagtutulak sa atin upang tayo po ay gumawa ng kalooban ng Diyos at tayo po ay lumago sa ating pong buhay pananampalataya. Yun po yung katotohanan. So, ableness, pandalawa ay effectiveness. Siyempre naman, pag ikaw ay able at gumagawa ka at puspos ka ng Banal na Espiritu, hindi maaari, mga minamahal, na hindi ka epektibo. Kaya kung gusto niyo po, mga minamahal naming taga-subaybay at taga-pakinig, lalo na po sa mga miyembro ng iglesia, kung gusto niyo po maging epektibong Kristiyano, sabi niya nga po ng talata, tayo ay asin ng sanlibutan at ilaw ng sanlibutan. Kung gusto niyo po, mga minamahal, na kayo ay magkaroon ng lasang asin sa mundo, mga minamahal, kung gusto niyo po na kayo po ay numingning sa kadiliman, sabi nga po diyan, prayer. Prayer makes you effective or effectiveness. Yung epektibo, kaepektibuhan ng iyong buhay pananampalataya. Kaya mga minamahal, hindi maaari na hindi ka lalago pag ikaw ay taong mapanalanginin.
Yan po yung sinasabi ng ah, yung flow ng kwento. Dahil sila po ay nanalangin sa verse 14, at ang lahat ng mga ito nagsipanatiling matibay, yung resulta, tingnan niyo po, naging epektibo silang mangangaral ng salita ng Diyos, mga minamahal. Kaya, imposible na ikaw, bilang mananampalataya ng Diyos, nananalangin ka, ay alam naman hindi ka maging epektibo. Ay yung sabi ng Bible pag tayo po nananalangin, hindi po tayo napupuspos ng Banal na Espiritu. Dahil pagka tayo po nananalangin, siyempre, ang kausap palagi natin ay presensya ng Diyos. Ano? At pag tayo po nasa presensya ng Diyos palagi, so, madali nang magawa yung kalooban ng Diyos. So, kaya tayo napupuspos ng Banal na Espiritu because of we doing the will of God. Ano? Dahil tingnan nyo po, pag ikay nabubuhay sa kasalanan, ang pumupuspos sa iyo, diablo. Pero pag ikay nabubuhay sa kabanalan, ang nagpupuspos sa iyo ang Diyos. So, yung effectiveness, yung kaepektibuhan, yun yung nagiging resulta pag tayo po yung mapanalanginin. Number 3, yung ating pag-aralan ng karang linggo, yung embolden. Pag sinabing embolden, means give someone the courage. Ano? So, ibig sabihin, sino yung nagbigay ng courage sa kanila? Bakit sila naging able? Ano? At bakit sila naging epektibong mangangaral at epektibo ang kanilang buhay pananampalataya? Sino? Yung pananalangin at yung Banal na Espiritu na pumuspos sa kanila. Pagdating ng verse 2, at sila, sabi ng chapter 2, verse 3, at sila, verse 4, chapter 2, ng verse 4, at silang lahat ay nangapuspos ng Espiritu Santo. Yun po yung sabi ng talata. At silang lahat ay nangapuspos ng Espiritu Santo. Nung nangapuspos sila ng Espiritu Santo, sila po ay naging matapang sa pangangaral ng salita ng Diyos. Sabi nga dyan, sabi nga ng talata, diyan, at silang lahat ay nangapuspos ng Espiritu Santo. Yung embolden, give someone the courage. Nagbigay sa iyo ng kapangyarihan or tapang upang maipangaral ang salita ng Diyos. At imposible namang ikay lagi nangangaral ang salita ng Diyos, may tapang ka mangaral ang salita ng Diyos. Hindi ka nagiging malagaw, Kristiyano. Tunay na. Subukan niyo pong mangaral ang salita ng Diyos. At tingnan ninyo, pag hindi kayo lumago sa inyong buhay pananampalataya, ewan ko laang. No? So, yun po yung isa din na paraan para tayo lumago. Yung share Christ the people, ano? So yung Kristo na ating tinanggap. So ngayong gabi atin pong itutuloy, ano? At ito po yung last na. At dadako po tayo next week dun sa ating bagong pag-aaralan, ano? So ngayong gabi atin pong itutuloy yung ating pong pag-aaralan. Ang sabi po ng talata, dito na po tayo sa chapter 4. Sabi dito, atin pong makikita ngayon yan. Chapter 2 muna pala tayo. Yan. Verse 41 to 42. Nung sila'y nanalangin, yung resulta ng panalangin, tuloy po natin itong ating pinag-aaralan. Ang sabi ng talata, sa verse 41 and 42, yaon ngang nagsitanggap ng kanyang salita, ay nangabautismuhan at nangapagdaragdag sa kanila ng araw na yaon ang may 3,000 kaluluwa. 3,000 soul got saved, mga minamahal, in one preaching ni Apostle Peter. At ano nangyari sa 3,000 soul na yon? Ang sabi ng talata, sa verse 42, at sila ay nagsipanatiling matibay sa turo ng mga apostol at sa pagsasama-sama, sa pagpuputol-putol ng tinapay, at sa pananalangin. Take note mo yung pananalangin. Nagsipanatiling matibay. Anong sabi ng talata diyan? Number 4 na ating pinag-aaralan. Number 4 tayo. Prayer engage you in the ministry. Pag sinabi pong engage, involve ka in activity, committed. Minamahal. Imposibleng ikaw ay taong mapanalanginin and yet
Pag may gawain ng simbahan, ay ikaw ay basta na lang maka-attend o kay karang kabuti na season kung sumibol. Ang kabuti yata ay August, September nasibol. Tapos pag wala pang ulan, hindi pa nasibol. Dahil matigas ang lupa, hindi sila makalabas. Tapos hindi pa nakidlat, walang nitrogen. Kinakailangan nila yon para sila sumibol. So, parang kabuti. Ang taong hindi mapanalanginin ay parang kabuti. Minsan na lang umattend. Ito pa matindi. Minsan na nga lang umattend, mamumuna pa. Ayun, nag-giving na naman. Paano? December ka nga lang natin. Kaya, sabi diyan, prayer engage you in the ministry, mga minamahal. Kaya pag tayo isang tao mapanalanginin, mga minamahal, sabi ng talata, at sila'y nagsipanatiling matibay. Saan? Hindi ho sa pagbabarek, hindi ho sa pagchichismisan, hindi ho sa panunod ng kung ano-anong telenovela, teledisgrasya, teledisgrasya. Ang sabi po, as sila'y nagsipanatiling matibay sa turo ng mga apostol. Tingnan niyo po, alangan namang hindi ka lumago pag ikaw ay tumibay sa turo ng apostol. Kaya kung gusto niyo maging malagong Kristiyano, mga minamahal, isa sa sikreto para tayo ay lumago sa ating buhay, pananampalataya, is prayer. Yun po yung sabi. Kaya sabi ng talata, inung maligtas yung 3,000 kaluluwa, sabi diyan, and they continue steadfast in apostle doctrine and fellowship. Tingnan niyo po. Kaya maganda naman po manood ng live streaming. Maganda. Pero mas maganda pag tayo po merong ka-fellowship na kapwa Kristiyano. Wag po natin yan ho yung epekto ng pandemic nasanay tayo na manunood na lang ng live streaming. Samantalang, sabi nga ng Bible, huwag niyong pabayaan ang pagkakatipon na gaya ng katulad ng iba. Ibig sabihin, yung ibang hindi mananampalataya, ay wala silang pakialam sa gawain ng Panginoon. Wala sila, hindi sila nagtitipon-tipon. Nagtitipon naman sila sa pagbabarek, pagsusugal, at kung ano-ano pang kalayawan. But, sabi ng talata sa Hebrew, huwag nating pabayaan ang pagkakatipon na gaya ng katulad ng iba. Mga minamahal, yun yung sabi. Para tayo lumago sa ating buhay pananampalataya, huwag nating pabayaan. Kaya ang sabi ng talata diyan, isa pa, sabi na dito ng talata, at sila'y nagsipanatiling matibay sa turo ng mga apostol. At sa pagsasama-sama. Tingnan niyo po. Kaya, imposible na tayo lalago, bagaman ligtas na, ay malamang-lamang, pagka ikaw ay hindi active sa gawain ng Diyos, at hindi ka pananalangin, malamang-lamang na ikaw ay kainin uli ng mundo. Bagaman ikaw ligtas na, hindi ikaw ay kinain na uli ng mundo. Ito pa matindi, wala pang pagbabasa ng Biblia. Anong laban natin? Ang laban natin ay makikipag-usap sa Diyos at yung sabi nga, sword, tabak, yung salita ng Diyos. Ito yun. Kaya ano yung ating ipangkokontra dito sa mundo na ang ibinibigay sa atin ay temporal na kasiyahan is prayer. Prayer po ang ating panlalaban. Kaya sabi ng talata, at sila'y nagsipanatiling matibay sa turo ng mga apostol at sa pagsasama-sama sa pagpuputol-putol ng tinapay, Lord's Supper, at sa pananalangin. Pananalangin. Yun yung sabi ng Bible. Kaya mga minamahal, ito po yung sinasabi na kung gusto mong lumago sa iyong buhay pananampalataya, don't forget to pray. Yun yung sabi. Kaya sabi dito, yaon ngang nagsitanggap ng kanyang mga salita ay nangabautismuhan at nagpadaragdag sa kanila ng araw na yaon ang may 3,000 kaluluwa. At yung 3,000 kaluluwa yun, sabi ng verse 42, at sila'y nagsipanatiling matibay. Tayo gawin matibay sa ating buhay pananampalataya. At isa na kanilang ginagawa, kaya sila'y nagsipanatiling matibay, yung pahuling phrases, sabi ng talata, at sa pananalangin. Yun sabi. Kaya nga, prayer
engage you in the ministry. Pag sinabing engage, committed, parang yan ay binatat dalaga eh. Pag engage na, wala na. Kakasala sila eh. Yung, wala nang pag-asa. Sa ganyan, wala nang pag-asa ang humahabol. Kaya sabi ng talata, involve in activity. Yun yung sabi. Kaya, at sila'y nagsipanatiling matibay sa turo ng mga apostol at sa pagsasama-sama sa pagpuputol-putol ng tinapay at sa pananalangin. Yan yung sabi. Sa pananalangin. Tayo kung hindi nanalangin, tayo ay magpanalanginan sa isa't isa para ho tayo manatiling matibay sa paglilingkod sa Diyos. At para tayo lumagong Kristiyano. Hindi ho tayo yung Kristiyanong puril. Sinabi hong puril, yun hong parang halaman. Pagka hindi ho itong naiinitan, hindi ho nalaki, bansot. Ay sa tagal mo na sa ilang taon ka ng miyembro ng iglesia ito, iglesia lokal ng God is Able Baptist Church, and yet, hindi ka pa lumalago, puro puna ka pa, puro negatibo pa ang isip mo sa pastor, sa gawain, at saka, etc. Hindi ho lumalago yung gayaan. Bakit hindi nga lumalago? Isa sa faktor na wala sa iyo, mga minamahal. Sa atin, pag tayo hindi lumalago, is prayer. Yun po yung kailangan natin. Alam niyo po, pag tayo mapanalangin, ang Diyos ang kumukontrol sa atin. Kaya nga sabi dito ng talata, verse 2, at silang lahat ay nangapuspos ng Espiritu Santo. Silang lahat ay nangapuspos ng Espiritu Santo. Yun po yung sabi. At verse, ito pa po, meron pa akong babasahin dito. Ang sabi ng chapter 4, verse 24, at sila ng kanilang marinig ito ay nangagkaisang itaas nila ang kanilang tinig sa Diyos. Ibig sabihin, nanalangin, nagkaisang itaas ang kanilang tinig sa Diyos. Verse 31, ang sabi ng talata, at nang sila'y makapanalangin na, ay nayanig ang dakong pinagtitipunan nila at nangapuspos silang lahat ng Espiritu Santo. Tingnan niyo po, mga minamahal, pagka talaga tayo mapanalanginin, di tayo, kumbaga po, ay pinupuspos ng Diyos ng kanyang karunungan, ng Holy Spirit, mga minamahal, upang magawa natin yung kalooban ng Diyos. Sabi nga ng talata, sabi ng talata dito, at sila ng kanilang marinig ito ay nagkaisang itaas ang kanilang tinig sa Diyos. Hindi nanalangin po yun. Verse 31, at nang sila'y makapanalangin na, ay nayanig ang dakong pinagkakatipunan nila at nangapuspos silang lahat ng Espiritu Santo. Same na same po. Katulad nung nangyari po sa chapter 2, verse 4. Bago nangyari yung chapter 2, verse 4, ito muna ang nangyari sa chapter 1, verse 14. Ang lahat ng mga ito ay nagsipanatiling matibay na nagkakaisa sa pananalangin. Pagdating po ng chapter 2, verse 4, at silang lahat ay nangapuspos ng Espiritu Santo. Tingnan niyo po. Ano yung kanilang ginagawa? Bakit sila ay nangapuspos ng Espiritu Santo? Prayer. Yun po yung sabi. Kaya mga minamahal, para tayo lumago sa ating buhay pananampalataya, tayo po ay manalangin. Hindi yung sabi ng Bible, hindi ho ako nagsabi, hindi ho kami, hindi ho invento namin to. Ito po yung binabasa ko lamang talata. Upang may palam sa inyo na ang pananalangin ay mahalaga sa atin. Lalo na po sa mga mananampalataya ng Diyos. Kayo po yung mga anak ng Diyos. Tayo pong mga anak ng Diyos. Lalo na po tayong manalangin dahil napakahalaga po sa ating buhay pananampalataya ang pananalangin. Hindi po tayo pinupuspos ng Diyos ng Santong Espiritu. Kaya sabi po ng talata diyan, verse 42, at sila'y nagsipanatiling matibay sa turo. Ibig sabihin, pag matibay diyan, committed ka talaga. Matibay, hindi ka maaalis diyan. Committed, yung Bisaya.
Committed. Ano mga minamahal? Pag tayo matibay sa ating paniniwala, hindi ka basta-basta matitinag. At pagka ikay hindi matinag, at pagka meron kang ginagawa, ikay committed doon sa iyong ginagawa. Ano? Kaya nga, prayer engage you in the ministry. Oh, kasarap po noong sana tayong lahat mga minamahal ay engage sa ministry. Ano? Kumbaga talagang arin na ano? Tayo ay committed doon sa ministry na ating ginagampanan. Tayo ay hindi tayo mapuknat, mga minamahal. Hindi tayo matinag-tinag doon sa ministry ng ating ginagampanan. Bagaman mahirap, pero pag sinunod natin yung kalooban ng Diyos, doon tayo sasaya, mga minamahal. Kaya lang naman lumulungkot ang isang Kristiyano, mga minamahal, kapag hindi niya ginagawa ang kalooban ng Diyos. Siyempre, ano ka ang hindi kalooban ng Diyos? Kasalanan. So kaya tayo nalulungkot, kaya tayo nabibigatan sa ating pong buhay, kahit kay mananampalataya o hindi. Kaya tayo po ay pighating-pighati sa ating buhay. Hindi tayo hindi tayo makatuloy sa ating buhay pananampalataya because of we committing sin. We commit sin. Nakakagawa tayo ng kasalanan, mga minamahal. But kapag tayo gumagawa ng kalooban ng Diyos, ginagawa po natin yung kalooban ng Diyos sa biyaya niya, mga minamahal, dito po tayo pinasasaya ng Diyos. At ang taong masaya sa kanyang ginagawa, mahirap paalisin yan doon sa kanyang ginagawa. Pag yung tao masaya sa kanyang ginagawa, ay tunay na. Ay alam nga namang may masaya kang aalis doon sa kanyang ginagawang, hindi ho. Pagiging masaya doon sa iyong ginagawa, itutuloy mo yung iyong ginagawa. Pero pag hindi ka na masaya, yan. Ano? Para sa isang relasyon, pagka hindi na masaya ang isa't isa, kaya naghihiwala yan. Pero pagka masaya pa yan, matibay, parang talaba, patay na'y nakakapit pa. Sa meaning na, parang talaba, patay na'y nakakapit pa, Pero pagka hindi na masaya, di yan na naghahanap ng iba, But, para tayo, sabi ng Diyos, para tayo sumaya lagi sa Kanya, prayer. Lagi natin siyang kausapin, mga minamahal. Sabi ng talata dito, at sila'y nagsipanatiling matibay sa turo ng mga apostol at sa pagsasama-sama, sa pagpuputol-putol ng tinapay. Tingnan niyo po. Sabi nga dito sa English, malinaw, and they continue steadfast in the apostle doctrine and fellowship. Fellowship. Hindi ko nakakapag-fellowship sa live streaming. Ba't kailangan po yung manood kailangan pong manood. Pero kung kayo po ay able talaga naman na sumimba, ay sumimba po kayo. Yun po. Sabi po ng talata, sabi pa ng talata, as sila'y nagsipanatiling matibay, and they continue steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship and breaking of bread and in prayer. In prayer. Yun po yung sabi. Kaya mga minamahal, para po tayo ay lumago, buhay spiritual, huwag po natin yung pababayaan yung isang aspeto. At yung isang aspetong yun po, mga minamahal, is prayer. Yun po, tayo po yung manalangin. Napakahalaga po ng pananalangin. Yun po yung sabi ng Bible. Kaya nga sila nagsipanatiling matibay. Sabi po diyan, sabi po ng talata, verse 46, at araw-araw sila nagsisipanatiling matibay sa pagkakaisa sa templo. Tingnan niyo po. Araw-araw pa yun, hindi lang Miyerkules at Linggo. sabi ng talata, and they continuing daily with one accord in the temple. Ba't nila lang gagawa yun? Yung resulta sa chapter 2 verse 4, at silang lahat ay nangapuspos ng Espiritu Santo. Kaya tingnan niyo po, mapapansin niyo po, yung taong hindi ligtas hindi mawiwili sa samahan ng mga taong hindi ligtas. Sino lang yung mawiwili sa samahan ng taong ligtas? Yun pong kapwa niya mananampalataya, yung may espiritu din niya. Yung may espiritu din ng Diyos na nasa sa kanyang puso. So, yun ang mawiwili. So, ngayon, tanungin mo yung sarili mo kung ikay hindi mawili. Sabi dito ng talata,
sa verse 46, and they continuing daily with one accord in the temple. Kapag ikaw hindi mawili sa kapwa mo Kristiyano o kapwa mo mananampalataya, tanungin mo sarili mo. No? Ay, araw ng linggo, magla-live stream na ako. Ayos din naman dito. Ano? Iba po yung personal na kayo nakakasalamuhan niyo ang inyong kapwa mananampalataya. Ay, may pandemic pa naman ako po. Pumunta po kami kanina, kami kumuha ng ayuda. Wala akong social distancing. Wala, pagkain anong distancing? Wala. Ano? Ay talagang puro daite, nakadaite lahat. Ang pagkakaiba lang, may mask at may face shield. Pero nakadaite lahat. Ay dito naman sa simbahan, ay meron naman tayong agwat pa. Ay tuwang takot na takot. May pandemic. Tanungin mo sarili mo kung ikaw ay ligtas. Ano? Yun po yun eh. Yun po, yung puso natin. Bakit nga tayo nauumay? Bakit nga tayo nawawalaan ng gana sa gawain ng Diyos? Isa po, sa nawawala sa buhay pananampalataya natin, sa buhay Kristiyano natin, ay yung pong buhay na tayo po'y nananalangin. Yun po yung isang nawawala. At alam niyo po si Satanas, napakagaling po na yung mandaya. Tatambakan ka ng maraming panoorin sa TV nakakahalina naman sa iyo. Mga Korean nobela. Ano? Ewan ko, ano na mga palabas sa TV. Ano? Korean nobela, etc. Kaya nawawalan ka na ng plano. O nawawalan ka na ng desire na manalangin sa Diyos dahil may iba nang pumapalit sa iyong puso. May iba nang kagalakan na inilalagay sa Satanas sa iyong puso. Ay dapat ang nagagalak tayo sa Diyos lamang. No? Wala dapat tayong mas kinagagalakan na higit sa lahat kundi ang Diyos lamang. Paano tayo gagalak? Hindi nga natin siya kinakausap. Ano? Nagkakaroon ng isang, kumbaga po ay nagiging malapit ka sa isang tao pagka lagi mo siyang kasama. Yun po yung totoo. Totoo po yun. Nangyayari po yun. Pero pagka lagi po tayong nananalangin sa Diyos, mas lalo po tayong mapapalapit sa Diyos. Pero pag lagi ka nakababad sa TV, sa Korean ka, edi napapalapit ka nga sa Korean. Sa mga Koreano. Kaya gusto mo maging Koreano, itim na itim mo naman. Ang mata mo naman ay nakabuskar. Gusto mo maging Koreano, ayun naman ay singkit. Ay hindi mangyayari. Ako napakalabo. Malabo pa sa hugas bigas, Kaya wag ka na mag-assume, Kaya yun po yung sabi ng Biblia, para po tayo ay mabuhay na nagpapatuloy at malago po sa gawain, malago ang ating spiritual na buhay, prayer. Kaya nga sabi ng talata, and they continuing daily with one accord in the temple and breaking of bread from house to house, and eat their meat and gladness and singleness of heart. Tingnan niyo po, talagang masarap pag kasama mo yung kapwa mo Kristiyano. Nung ako pumunta sa bahay, nakita ko yung mga barkada nagtipon doon sa aming tinatambayan doon sa kanto. Kung saan ako nahuli. Doon ako tumatambay dati sa tambayan kami doon sa Siko. Sa kantong yun, doon ako nahuli ng mga mangangaral. Dahil ako yung umattend po dito, sa madalit sabi, umattend po ako ng simbahan. Unang attend ko ay para bagang ako yung pinatatamaan. Kaya sa madalit sabi, nung ako umattend, hindi na ako bumalik. Tapang naman ng pangaral diyan. Yun, ngayon ay biyaya po ng Panginoon at masisipag po yung mga workers dito sa simbahan ay sila po yung nag-OJT ulit, nag-soul-winning ulit. So ngayon, ako ay palibhasa, ako ay nakatambay doon sa kanto. So nakita ako, So ako tatakbo na din dahil yun ay letter L po yung kalsada, sa madalit sabi, ako na nakikwento. So, meron nakita ko si Madam, ang asawa ng ating pastor, ng minamahal nating pastor, nakita ko. So, yun na naman yun. Ako tumakbo na. Ayun pala, si Brother Henry na lilikod na. Yun po yung nangyari. Kaya, ako po yung nakakilala sa Panginoon. At ako pinuntahan nila doon sa bahay. Sa bahay ko. Habang ako nanonood ng TV, hindi ako nakikinig. Sa kanila. Ako nanonood ng TV. Yung tenga ko nakaano sa TV, but
yung sinasabi nila hindi ko iniintindi. Hanggang sa biyaya po ng Diyos, ako po'y kinilos niya at nandito po sa inyong harapan ngayon nangangaral. Kaya paano lumago? Ito po, prayer, isa po sa dahilan para tayo po ay lumago sa ating buhay pananampalataya. Prayer, ano? Prayer, ano? Yun po yung maganda. At yun po yung sinasabi ng Biblia. Na dahilan, isa sa dahilan upang tayo po ay lumago sa buhay spiritual natin. Prayer, no? Prayer. At number 5, ano? Sabi po diyan, okay, basahin ko muna itong Luke, bago tayo po na punta sa ating puntos number 5. Prayer engage you in the ministry. Pag sinabing engage, committed ka. Dahil sa tagpo pong ito, mga minamahal, si Peter naman po hindi pa ganun ka-committed sa kanyang ministry eh. Oo, sa totoo lang po. Siya nga ho'y backslider. Sabi po ng Luke chapter 22, atin lang po tingnan muli yung buhay ni Peter. Kung paano po siyang dati ay hindi pa malago sa buhay pananampalataya nung nakakasama pa nila ang Panginoong Hesus. Ano? Sabi ng Luke 23 verse 54 to 61. Tingnan niyo po, inyo pong pakinggan. 22 verse 54 to 51 to 61. At kanilang dinakip siya, ang Panginoong Hesus. Dinakip na po, hinuli na po ng mga eskriba at pariseyo ang Panginoong Hesus. Hinuli na po. So, sabi dito, at kanilang dinakip siya at dinala siya at ipinasok siya sa bahay ng Pangulong Saserdote, datapwat sa malayo sumusunod si Peter. Yan. No? Sumusunod din naman si Peter dahil hinuli na nga ang Panginoong Hesus. Ay, ano nangyari kaya doon? Tingnan niyo po, ang sabi dito. At nang makapagpadikit nga sila ng apoy, siyempre, ewan ko, malamig yata sa panahon yun, sa Middle East, makapagpadikit na sila ng apoy sa gitna ng looban at mga kaupong magkakasama, si Pedro ay nakiumpok sa gitna nila. Siyempre, nilalamig nga ito. So, sa madalit sabi, anong hinuli ang Panginoong Hesus? Nakiumpok po si Peter doon sa mga tao na nagpasiga or nagdupong ng apoy. May dupong na apoy. Sila po ay nakaumpok dahil nilalamig. Sa verse 56, at isang alilang babae na nakakita sa kanya, samantalang siya nakaupo sa liwanag ng apoy, ay tiningnan siya. Yan, siguro may gusto. Hindi ho. Tiningnan siya. Bakit? At sinabi, ang taong ito ay kasama rin niya. Sabi kay Peter, ang taong ito ay kasama din niya. Sabi kay Peter, ano ang tugon ni Peter? Ganito ba ang tugon ni Peter? Nung hinuhuli na sila, ay sabi ng talata dito, tingnan niyo po, yung pagkakaiba po ng kwento ngayon, nung sila nangapos sa Espiritu Santo, dahil sila nanalangin. Tingnan niyo po, datapot, verse 3 ng chapter 4, verse 1, akin munang babasahin para ating pumasubaybayan. At nang sila'y nagsasalita pa sa bayan, sina Peter, nagsilapit sa kanila ang mga saserdote at puno sa templo at mga Saduseyo, palibhasa ito toong nangababagabag, sapagkat tinuturuan nila ang bayan at ibinabalita sa pangalan ni Jesus ang pagkabuhay na maguli, at sila'y kanilang sinunggaban at kanilang ibinilanggo hanggang sa kinabukasan sapagkat noon ngay gabi na. Ibig sabihin, may persecution ang nararanasan sina Apostle Peter dito. At tingnan niyo po, pagdating ng verse 17, gayon may upang huwag nang lalong pumalat sa bayan, atin silang balaan, na buhat ngayon huwag na silang magsalita pa sa pangalang sa sino mang tao sa pangalang ito. Verse 19, tingnan niyo po ang tugon ni Pedro at ni Juan. Datapwat si Juan at si Pedro ay nagsasagot at nagsipagsabi, kung katwiran sa paningin ng Diyos na makinig muna sa inyo kaysa sa Diyos inyong hatulan, sapagkat hindi namin maaaring di namin salitain ang mga bagay na aming nakakita at nangarinig. Tingnan niyo po ang katapangan ni Pedro.
Doon sa mga Pariseo at Skriba, pinagbabawalan na sila. Sabi, hindi namin kung katuwiran sa inyo, makinig muna sa inyo kaysa sa Diyos inyong hatulan. But nung hindi pa siya po nangapupuspos ng Espiritu po, ng Espiritu ng Diyos, nung hindi pa po siya talagang napupuspos ng Espiritu. Sabi ng talata dito, sa verse 56, at isang alilang babae na nakakita sa kanya, samantalang siya nakakaupo sa liwanag ng apoy, ay tiningnan siya at sinabi, ang taong ito ay kasama rin niya ng Panginoong Jesus. Verse 47, tinan niyo po ang tugon ni Peter. Datapwat siya ay nagkaila na nagsasabi, hindi ko siya nakikilala. Tingnan niyo po, ay 3 beses po yung nangyari. 3 beses po ni Peter na ikinaila ang Panginoong Jesus. Sa time ng kasama pa nila ang Panginoong Jesus nung hinuli. But nung ang Panginoong Jesus ay nag-resurrect na, umakyat na sa langit, sabi, tatanggapin ninyo ang kapangyarihan pagdating sa inyo ng Espiritu. Sila'y nanalangin. Chapter 2, sila nangapos po sa Espiritu Santo. Chapter 2 pa lamang, sila po yung nangaral na. Ano? Dahil engaged na po sila because of prayer. Ano? Kaya hindi po maaari na tayo po bilang mananampalataya ng Diyos, hindi natin sabihin ipagpangaral ang Kristo na ating tinanggap. Yun yung sabi. Paano mangyayari yun? Paano tayo magkakaroon ng kapangyarihan? Paano tayo mai-engage doon sa ating ginagawa? Paano tayo magiging committed? Naging committed na sila dito eh. Kahit sila inuusig, talaga sila patuloy pa rin sa pangaral. Paano mangyayari? Prayer. Paano tayo magiging committed sa pagpapasa ng mga verses? Prayer. Paano tayo magiging committed sa pagsimba? Manalangin. Paano tayo magiging committed sa pagbabasa ng Bible? Prayer. Pray po tayo. Manalangin po tayo. So, yan po yung sabi ng talata. Kaya si Peter, hindi ho ganun dati. So, number 4 po tayo. Sabi po na, number 5, sa chapter 2 ulit, chapter 4, verse 19. O chapter 2, verse 40, chapter 2, verse 41 to 42. So, sabi dito, yaon yung nagsitanggap ng kanyang salita ay nangabautismuhan at nangapadaragdag sa kanila araw-araw yung may 3,000 kaluluwa. At sila ay nagsipanatiling matibay sa turo ng mga apostol at sa pagsasama-sama sa pagpuputol-putol ng tinapay at sa pananalangin. Pagdating po ng chapter 4, verse 1 and 2. At nang sila ay nagsasalita sa pasabayan, pansinin niyo po ito. Sila ay nangangaral. Sila po ay napansin ng mga Pariseo at Skriba. At nang sila na nagsasalita sa pasabayan, ay nagsilapit sa kanila ang mga Saduceo. O Saduceo pala, saserdote at puno sa templo at ang mga Saduceo. Aba, ba't sila napansin? Number 5 po natin puntos. Prayer, excel, you. Pag sinabi pong excel, to be superior. Yung intransitive verb po na yan, to be distinguished by a superiority. So, nakikilala ka. Sabi, to be superior. Ibig sabihin, tingnan niyo po, bakit sila nakilala? Ang tindi ng impact ng buhay ni Peter. At sabi po dito, sa verse 14, 13, ang sabi po dyan, nang makita nga nila ang katapangan ni Pedro at ni Juan at pagkatalastas na sila mga taong walang pinag-aralan at mga mangmang, take note, sina Peter po, sabi po ng talata, sila ay mga taong walang pinag-aralan at mga mangmang ay nangagtaka sila. Boy, saan nakakauhan ng karunungan, ng ganyang karunungan, yung mga taong yan? Because of prayer. Ang sabi po ng talata? Prayer excel you.
Hindi maaari na ikaw ay tao mapanalanginin, and yet, hindi ka nag-e-excel sa iyong ginagawa mong buhay pananampalataya. No? Hindi ka tumataas, mga minamahal. Yun ang sabi nga ng talata. At nang sila'y nagsasalita pa sa bayan, ay nagsilapit sa kanila ang mga saserdote at mga puno sa templo at mga Saduseyo. Palibhasa ay totoong nangapabagabag sapagkat tinuturuan nila ang bayan at ibinabalita sa pangalan ni Jesus ang pagkabuhay ng mga muli sa mga patay. Tingnan niyo po. So, natalastas nila sa verse 13 nang makita nga nila ang katapangan ni Pedro at ni Juan at pagkatalastas sila yung mga tao walang pinag-aralan at mga mangmang ay nangagtaka sila. So, bakit? Saan nakakuha yung mga yan ng ganyang karunungan? Ha? At ito pa yung matindi, yung ebidensya, verse 14. At nang makita nila ang taong pinagaling na nakatayong kasama nila ay wala silang maitutol. Aba, ay anong gagawin natin di? Yan ay kita natin Kita natin yung kanilang milagrong ginagawa. So ano yung nangyari? Verse, sige, at ituloy pa ba? Datapwat, nangautusan na nilang magsilabas sa pulong ay nangag-usap-usapan na nangagsasabi, anong gagawin natin sa mga taong ito? Yan nga, wala silang wala silang maitutol, wala silang dahilang babato sa kanila kung ano. So, nag-usap sila ngayon. Tunay na ginagawa sa pamamagitan nila ang himalang hayag sa lahat ng nananahan sa Jerusalem at hindi natin may kakaila. Talagang nagtataka itong mga sacerdote at Saduseyo. Ano? Kaya prayer excel you to be superior. Ano? Bakit nga nangyari yun? Sabi ng talata dito, at nang napagkilala nila na sila'y nangakasama ni Jesus, they had been with Jesus. Yun din, ang isa, sa rason, they had been with Jesus. Ano? Kaya pag tayo may tama panalanginin, tayo mag-excel talaga sa ating buhay pananampalataya. Hindi ka yung Kristiyano yung Kristiyano pang tikhuin, parang sipuning manok, Ako talagang yung sipuning manok na tikhuin, talagang yung tagitahing manok, yung sipunin na, butot balat na, pero buhay pa. Kaya yun po yung sabi, prayer excel you. Kaya sabi ng talata diyan, verse 16, at nagsasabi, anong gagawin natin sa mga tao ito sapagkat tunay na ginagawa sa pamamagitan nila ang himalang hayag sa lahat ng mga nananahan sa Jerusalem. At hindi natin makikakaila. Hindi natin may kakaila. Kita Kaya nga sabi ng verse 14, at nang makita nila ang taong pinagaling na nakatayong kasama nila, ito yung pilay na nasa templo, pinalakad ni Peter, ay wala silang maikaila. Kaya itong ginawa nila. Verse 17, gayon may upang huwag nang lalong kumalat pa sa bayan, ating sinambalaan, na buhat ngayon huwag na silang magsasalita pa sa sino mang tao sa pangalang ito. Verse 18, at sila'y tinawag nila, at binalaan sila na sa anumang paraan ay huwag silang magsipagsalita ni magsipagturo tungkol sa pangalan ni Jesus. Yun niyo po. Talagang, hindi natin ito kaya, atin na lang ganito na lang atin gawin, atin na pagbawalan ng mga aral. Ba't ang sabi dito ng verse 19? Dato pa si Pedro at si Juan ay nagsisagot at nagsipagsabi sa kanila, kung katwiran sa paningin ng Diyos na makinig muna sa inyo kaysa sa Diyos ay inyong hatulan. Sapagkat hindi mangyayaring di namin salitain ang mga bagay na aming nakita at narinig. Tingnan niyo po. Kaya prayer excel you. Excel. Excel in knowledge. Niyo atin makikita diyan sa chapter 4 verse 13. Sabi nga, nang makita nga nila ang katapangan ni Pedro at ni Juan at pagkatalastas na sila yung mga taong walang pinag-aralan at mga mangmang ay nagtaka sila. Excel in, under po ng prayer, excel you. Letter A, excel in knowledge and wisdom.
Ay nagtaka ay di kayo mga taong walang pinag-aralan, ay saan niya kumuha ng ganyang karunungan, at ito po yung matindi, nakapagpalakad ng pilay, ay hindi natin may kakalain, nasa kanilang harapan, naglalakad, natalon-talon pa. Ano? Kaya, prayer excel you, mga minamahal. Ito po yung tunay. Na kaya ang halaga ho ng pananalangin. Prayer is important. Napakahalaga ng pananalangin. Huwag natin pababayaan yung ating buhay pananalangin. At under po noon, letter B, excel in your faith. No? Nag-excel ka sa iyong buhay pananampalataya. Kaya sabi niya ng talata ng ating to be distinguished by superiority. Yung iyong pananampalataya ay nakikilala. Kaya nga sabi sa kanila, pagbuwalan natin yung mga yan sa pangalan, sabi dito, verse 16, verse 18, gayon may upang huwag ng lalong kumalat sa bayan. Ibig sabihin, talagang nakikilala na sila. Verse 1, sabi, at nang sila nagsasalita sa bayan, ay nagsilapit sa kanila ang mga saserdote at ang mga puno sa templo at ang mga Saduseyo. Palibasa ay totoong nangababagabag sapagkat tinuturuan nila ang bayan at ibinabalita sa pangalan ni Jesus ang pagkabuhay na maguli sa mga patay. Tingnan niyo po, kaya ng verse 3, hinuli na sila. Dahil ay talagang ikinakalat na nila yung kanilang paniniwala. Kaya tama niyo si verse 4 ng chapter 4. Datapot marami sa mga nangakarinig ng salita ay nagsisampalataya. Tingnan niyo po. At ang bilang ng mga lalaki ay umabot sa mga 5,000. Bukod pa yung 3,000, tapos nung si Peter ay nangangaral ng tuloy, nangaral at umabot sa 5,000. Kaya imposible mga minamahal na pag tayo mapanalanginin, hindi tayo lalago. Kaya ito ganito Kung sila nanalangin, ang daming kaluluwang naliligtas. Imposible naman ikaw ay nag-aakay ng kaluluwa, ikaw ang backslider. Posible yun. Yung inakay mo, tuyag, tapos ikaw, backslider. Mahirap yan. Magiging ehemplo sa iyo nung iyong inakay. Kaya, paano yung mangyayari? Prayer. Pray. Let us pray. Huwag ho natin pababayaan natin pananalangin. Yung ating buhay pananalangin. Yung prayer life po natin. Huwag ko natin pababayaan. Pabayaan mo ng pagkain, huwag lang pananalangin. Pabayaan mo ng hindi ka kumain ng umagahan at tanghalian. May hapunan pa naman. Pabayaan mo na huwag kang kumain ng umagahan na ikinakakapanalangin. So, manalangin po tayo. In our private life, tayo po yung mag-pray sa Diyos. Yun po yung susi. Para ikaw ay maging isang malagong Kristiyano at masayang Kristiyano. And the last, number 6 na ating puntos at huling pag-aaralan natin about prayer. Sa chapter 2, verse 41, yaong nang nagsitanggap ng kanyang salita ay nangabautismuhan at nangapagdaragdag sa kanila ng araw na yaong may 3,000 kaluluwa. Sabihin, 3,000. Pagdating po ng verse 46, at araw-araw ay sila nagsipanatiling matibay sa pagkakain sa templo at sa pagputol-putol ng tinapay sa bahay-bahay at nagsisikain sila ng pagkain na may galak at may katapatan ng puso. Verse 47, na nagpupuri sa Diyos at nagtatamo ng paglingap ng buong bayan at idinadaragdag sa kanila ng Panginoon araw-araw yaong nangaliligtas. Number 6 po natin makikitang resulta ng prayer. Prayer, a result to exalting God. Mga minamahal, kapag ikaw ay taong mapanalanginin, mga minamahal, ang resulta nito ay nagpupuri ka sa Diyos. Yun po yung resulta. Kaya sabi nito, na
nagpupuri sa Diyos. Ay tunay na. Kamusta po tayo? Sa ating pong buhay pananampalataya, tayo bagay may hulit wala, tayo bagay nagpupuri sa Diyos. Na. Dapat to, in time of problem, in time of happiness, in time of persecution or kung ano bagayan, tayo po'y magpuri pa rin sa Diyos. Kaya nga sabi ni Job, nung may problema siya, at lahat na lahat ay nawala sa kanya, maging ang kanyang asawa, nilibak siya. Sabi ni Job, tatanggap lang ba tayo ng mabuti at hindi ng masama? Ibig sabihin, kahit ako nasa problema, ay masaya pa rin sa iyo, Panginoon. Magpupuri pa rin ako sa iyo. Sa gayon, hindi nagkasala si Job. Ganon din po dapat tayo mga minamahal. Bakit ganon? Bakit may mga malalagong Kristiyano? Bakit may mga tuyag na Kristiyano sa buhay pananampalataya? Hindi ko kami malalakas. Wala akong malakas. Ang malakas ay ang Diyos. Ngayon, kung ang Diyos lamang ang malakas, doon ka kumapit, doon ka sumandig sa Kanya. Sa Diyos tayo sumandig. Sa Diyos lamang, wala na pong iba. Hindi kung kani-kaninong persona yan. Hindi, sa Diyos lamang. Hindi kung kani-kaninong Poncio Pilato. Hindi, kay Mayor. Hindi. Hindi, sa pulis. Hindi. Hindi, sa aking magulang at tatay at inay. Sa aking mga kapatid. Hindi, sa Diyos lamang tayo kumapit. At alam niyo po, pag tayo po yung malapit sa Diyos at tayo nananalangin, ang resulta po na yun ay nagpupuri. Ano sabi nga dyan? Nagpupuri. Sabi niyan, praising God. Praising God. Power, prayer, result to exalting. Pag sinabing exalting, tinatas mo yung Diyos, pinupuring mo yung Diyos. Kaya mga minamahal, ang sarap na tayo po ay nananalangin. Sa pagsikapan po natin, wala akong magaling manalangin. Wala. Lahat po ay pumapalya sa pananalangin. Lahat po ay pumapalya. But, hindi po dahilan, ako may papalya-palya na, hindi na mananalangin. Hindi po. Dapat po tayo nagsusumikap din sa ating buhay pananampalataya. Hindi po ganun. Wala. Yung kaligtasan, ang instant sa atin. Si Kristo na naghirap para sa atin. But yung ating buhay pananampalataya, ayun po yung dapat nating pagsumikapan. Pero hindi yun sa mabuting gawa. Tayo maliligtas na yung sinasabi ng mga dating daan. Hindi po. Gumawa ka ng mabuti para maligtas. Yun po ay bunga na. At nagsusumikap dapat tayo doon sa mga mabubuting gawang yun. Pinagsusumikapan po natin. So, yun po yun. Yun po yung katotohanan. Kaya, mga minamahal, napakahalaga ng prayer. Napakahalaga. Huwag ho natin pabayaan. Para tayo po ay maging malago. Kumbaga po ay isa sa dahilan para tayo maging malagong buhay spiritual. Malago ang ating buhay spiritual ay pananalangin. Manalangin po tayo sa Diyos. Libre po yan, wala ko yung bayad. Pag kayo napunta sa SM, pagka kayo may dala, may bayad. Pag kayo lalabas sa SM at kayo may dala, may bayad. Depende. Pag kayo walang bayad, hindi wala kayong dala. Kahit sa tindahan, palagi na may bayad. Palengke, pag kayo bumili, may bayad. Pag kayo sasakay ng jeep, may bayad. Dito lang naman sa simbahan na walang bayad Pag kinasakay, pag kinasakay, libre kaon. Kaya libre kaon. Libre hatid. Pabalik. Ay, wala pa rin nasimbay. talagang puso ang tinatanong dyan. Kaya, kung minamahal, walang malakas. Ang kalakasan natin ay ang Diyos. At paano tayo magiging malakas? Paano tayo magiging malakas sa ating buhay pananampalataya? Tayo lumapit sa Diyos in prayer. Yun po yun. Ito po yung abal lingkod, napakahina po nito. Wala po ari kung wala ang Diyos. But sa biyaya po ng Diyos nakakapagpatuloy at isa sa dahilan na kaya po nakakapagpatuloy yung pananalangin, buhay pananalangin. Dahil kung ako tatanungin, ako po, napakahina. Napakahina ko po. But praise God, salamat sa Diyos na kaya tayo nakakapanalangin, biyaya ng Diyos. At isa, para tayo maging malagong Kristiyano, manalangin po tayo. So, yan po, tayo po manalangin. Ngayong gabi. Aming Diyos, salamat po sa gabing ito.
Salamat po sa inyo pong biyaya. Salamat po sa inyo pong awat habag na inyo po kaming pinaiiral pa dito sa mundo. At kaya po, Panginoon Diyos, nawa, turuan niyo po kami patuloy sa buhay, pananalangin po namin. Nawa po ng Diyos ay huwag po kami maging pabaya sa aming pong prayer life, Panginoon Diyos. At ang bawat nakapakinig po, Panginoon Diyos, nawa ay sila po ay kinausap ng inyong pong salita at umabot po sa kanila pong puso't isipan at magpasya po na manalangin po ng Diyos sa inyo. Salamat po ng marami o Diyos at pagpalaan niyo po na kami muli sa gabing ito. Nawa po pa ng Diyos ay ingatan niyo po muli kami sa aming pong pamamahinga. Salamat po ng marami at ang lahat po nito ay aming pong samot dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. So, salamat po sa inyo mga minamahal namin taga-subaybay at taga-pakinig. Bukas po ulit ng gabi. Tayo po ay meron po ulit online Bible study atin po pagsama-samahan. Salamat po ng marami at God bless po.